dahil ang issue nga ay issue kung tama ba yung pag-aaresto kay Presidente Duterte, kinakailangan din may Pilipino dyan. Hindi naman ako kinakailangan yung maging abogado yon. Bahala po pumili ang Presidente Duterte. Pero ako po miski ako'y piliin ni Presidente Duterte, kung ayaw ni VP Sara at ang gusto ni VP Sara, mas iba mag-represent. Ma'am, that's your call. Hindi ko naman pagpipilitan ng sarili ko, at kung ako ay i-request ni PRRD, importante rin na i-endorse ako at i-request din ako ni VP Sara. Kasi nga, alam niyo naman ang kwento ng buhay ko, no? Talaga namang ako'y tagasunod ni VP Sara, susunod ako sa sasabihin ni VP Sara. At yan po ay walang halong kaplastikan. That's true. Kita nyo nga, sumunod ako sa kanya sa Unity, ano nangyari? So susunod ako kung ano ang sasabihin niya sa akin. Bagamat, nung nag-usap kami, sabi ko, kasi minsan nakatakot ako sa iyo kaya minsan may mga gusto kang gawin na sa tingin ko, hindi ko sang-ayon, hindi ako makapagsalita, no? Hindi ko sasabihin ko ano yan. Pero may dalawang bagay na ngayon lang nangyari na sumunod ako sa kanya, pero alam ko na hindi dapat, no? So, syempre, dahil ganyan naman ang aking pagsunod kay VP Sara, kung sabihin niya na dahil po kaunti ang mga abogado at mas gusto niyang lahat dayuhan, ay nako, I will bow to it, no? Alam niyo po, bukod sa sinabi ni VP Sara na kailangan ayusin ko muna ito para makakonsentrate rin ako, no, doon sa pagdepensa sa presidente, pero hindi pa po sigurado na kasama ko, lilinawin ko lang po yan. Sabi lang niya, sige, ayusin mo yung asylum mo, no? Yung mere fact na nag-apply ako, yan yung nagbigay sa akin ng karapatan na hindi na ako po pwedeng mapabalik sa Pilipinas. Maski pa kumuha sila ng warrant of arrest, maski pa sila mag-file ng extradition, malinaw po yan dahil ito po ay matter of convention rights. Nakasulat po talaga yung non-refoulement, yung pinaka-importanting karapatan ng asylum seekers, hindi mapabalik dun sa lugar na kung sa nila nanggaling. Natural, kasi pag ako pinabalik dyan, kukulong ako non-bailable sa isang kaso na human trafficking na walang ka-ebidensya. Ulitin ko po, ebidensya lang nila. Unang-una, sinamahan ko si Cassandra Ong sa PAGCOR. Pangalawa, yung pangalan ko nasa isang papel na legal daw ako. Pangatlo, yung aking dating assistant nakitira doon. Ang kailangan lang pruebahan sa syndicated trafficking na ako may recruit. Ang purpose ko ay para pagsamantalahan ng kanilang labor, no? At pangatlo, ginamit ko ng pananakot o kaya naman intimidation, no? Tapos kung conspiracy naman, anong ebidensya ng conspiracy? Dapat magpakita talaga na nagkaroon kami ng pagkakaisang layunin at yun nga ay gumawa ng krimen na syndicated trafficking. Sa akin, yung pendency ng complaint sa DOJ at kung isasampa nila sa korte, yan ang pinakamalakas na ebidensya ng political persecution dahil yan ay pagsampa ng kaso na walang basihan, ang tawag po dyan, unjust prosecution. Pero kanina po, ako rin po, galing dito sa lugar kung nasaan ako ngayon ay napanood ko ang press conference ni VP Sara. Ang huling beses ko pong nakita si VP Sara yung makalawa pa, nag-dinner kami kasama si Kaufman at doon nga po niya sinabi, sige, apply, simulan mo na yung application mo sa asylum. Kaya bumiyahin ako ng malayo at nga po ay naririto, no? Pwede ko lumabas, kaya lang po kung magbabalik-balik ako sa Dahig 4 hours each way. So parang, sige, dito na lang ako. Libre po naman ang tirahan. Kaya nga lang sabi ko, ang tirahan ko dito, parang dormitory po sa Kalayaan po sa UP. Hindi ko alam. Nung matapos ang ilang taon na ba nakakalipas na 1990 ako tumira sa Kalayaan. No? 1990, ayan, 2000, 2010, 2020, 35 years balik ako sa kwarto ko sa Kalayaan. At ang naging roommate ko din dito ay isang Muslim na Afghan. Ang roommate ko sa Pilipinas ay isang Muslim po na galing sa Mindanao na itatago ko muna pangalan dahil maraming impormasyon na naibigay sa akin yung roommate ko sa Kalayaan. Pero anyway, doon sa press briefing ni VP, nabanggit niya na napag-usapan ng kanyang mga kapatid na baka kumuha lang na lang sila ng legal aid. Yung legal aid po, ibig sabihin, ang hukuman mismo magbabayad para sa mga abogado na didepensa sa kanya. Pero limitado po ang budget. Nung ako po ay aktibo pa sa bar ng ICC, yan po ay 40,000 euros. Parang naitaas na po yan ng konti, no? Pero yung 40,000 euros na yan, ang babayaran, isang lead counsel, isang co-counsel, isang legal assistant, isang case manager, at isang investigator. So makita nyo, manipis talaga. Kaya naman ako, kahit ano mangyari sa aking application, kung talagang dahil manipis at 5 lang yan, hindi ko naman kasasama ng loob na kung hindi ako mapasama dyan sa team, no? Dahil 5 nga lang po yan. In fact, effectively, 2 lang yan. Kasi yung legal assistant at saka yung case manager, mga batang-batang abogado po yan. So 2 abogado lang talaga ang harap sa hukuman. Yung lead at saka yung tapos investigator. So okay lang po kung anong desisyon ni VP Sara at ni PRRD. Kaya lang, syempre, iniisip ko na dahil ang issue nga ay issue kung tama ba yung pag-aaresto kay Presidente Duterte, kinakailangan din may Pilipino dyan. Hindi naman po kinakailangan yung maging abogado yun. Bahala po pumili ang Presidente Duterte. Pero ako po miski ako'y piliin ni Presidente Duterte, kung ayaw ni VP Sara at ang gusto ni VP Sara, mas iba mag-represent. Ma'am, that's your call. Hindi ko naman pagpipilitan ng sarili ko at kung ako ay i-request ni PRRD, importante rin na i-endorse ako at i-request din ako ni VP Sara. Kasi nga, alam niyo naman ang kwento ng buhay ko, no? Talaga namang ako'y tagasunod ni VP Sara, susunod ako sa sasabihin ni VP Sara. At yan po ay walang halong kaplastikan. That's true. Kita nyo nga, sumunod ako sa kanya sa Unity, ano nangyari? So susunod ako kung ano ang sasabihin niya sa akin. Bagamat, nung nag-usap kami, sabi ko, kasi minsan nakatakot ako sa iyo kaya minsan may mga
gusto kang gawin na sa tingin ko, hindi ko sa ngayon, hindi ako makapagsalita, no? Hindi ko sasabihin ko ano yan. Pero may dalawang bagay na ngayon lang nangyari na sumunod ako sa kanya, pero alam ko na hindi dapat, no? So, syempre, dahil ganyan naman ang aking pagsunod kay BP Sara, kung sabihin niya na dahil ko kaunti ang mga abogado at mas gusto niyang lahat dayuhan, ay nako, I will bow to it, no? At intindihin na lang natin, no, na hindi lang naman si PRRD talagang dapat magdesisyon, kundi si BP Sara din, no? Dahil siya naman ay anak na abogada rin. So, yun lang po ang makukuha sa legal aid. Lead counsel, co-counsel, legal assistant na bata rin, case manager na bata din, at investigator. Now, pwede humingi ng additional, pero yung mga more complicated cases, usually ang dinadagdag lang, additional investigators. So, pagdating sa legal, dalawa lang talaga yung si lead counsel at si co-counsel. So, hayaan po natin silang mag-desisyon, no? Although, nagpapasalamat po ako dun sa napakadaming nagbibigay ng suporta sa akin, maraming na-disappoint. Well, mali po ako doon, in the sense na inassume ko na maging abogado na talaga ako sa ICC. Pero abogado po talaga ako ni Presidente Duterte pagdating sa ICC matters, 2018 pa po. So, hindi po ako nagsinungaling. Hindi po ako nagsinungaling, talagang abogado na ako ni Presidente Duterte on ICC matters mula pa po ng 2018. Ang problema po, yung mga ibang supporters ni PRRD, binaliwala lahat ang sinabi ko dahil sabi nila, imposibleng mangyari yan na makakarating si PRRD sa ICC. So lahat po ng mga nagsabing imposible yan, alam po nila kung sino sila, at sila naman po yung napakalapit kay Presidente, need I say it, pero I told you so. So anyway, yun lang pong makukuha sa legal aid. Now, hindi rin po automatic yan, ha? Mag-iimbestiga pa ang ICC at titignan nila yung kita ni Presidente. Wala naman siyang kita, pension lang. Sabi ko nga, ang pension yan, mga 300,000 at most. In euro terms, times 7 ata ang euro, magkano lang yan. So that's basically, sabihin na natin ay 5,000, no? 5,000, o tama, 5,000 euros a month. Ano mo naman si Presidente, no? Yung kanyang pension, hahatiin pa niya sa dalawa. Yun naman, sinasabi niya, dalawa yung asawa niya. Tapos, kung ano yung ari-arian. Ako po, I can swear, kailan ko lang po nakita ang bahay ni Presidente Duterte sa Davao. Na-guilty ako dahil di hamak na mas maganda ang bahay ko kaysa sa bahay ni Presidente Duterte. Welcome to Team Sam TV, your channel for the latest news updates. Here, we break down the biggest stories from around the globe, covering everything from breaking news to politics. Whether you want to stay informed or just catch up on what's happening, we've got you covered. So, don't forget to subscribe and hit that notification bell so you never miss out on the latest news. Join the Team Sam TV family, and let's explore the world together, one update at a time.